Hello mga kapips, kumusta kayong lahat? Into work, lalaki ng patak ng snow. Oh my god, lalaki oh. Pero flores lang siya, malambot lang siya. Pero lalaki ng patak, grabe. Tignan nyo. Woo! 1 degree to 7 degrees Celsius lang naman today, pero grabe yung patak ng snow, lalaki oh. Ano pa lang yung suot ko, saya. So yan, ganito yung spring dito sa Canada. April Fool's Day pala. Snow shower talaga today. Halos buong araw ganito yung experience namin dito. Grabe. Grabe yung patulang snow. Lalaki talaga. Paligid ko. Ulan ng snow. Wala, yung suot ko. Saya. Arbata eh. Lalaki kasi ng patak. Kasi yung normal snow, hindi naman ganito yung patak. Ito, ang cute ng patak niya eh. Parang ulan. Lo, yung suot ko. Pa-duty pa lang ako ngayon. Gala ko muna kayo kasi maaga akong umalis sa bahay. Pakita ko lang sa inyo yung paligid ko dito, kung ano yung nangyayari dito. Grabe yung patak ko. Enjoy na enjoy ako. Daan din ako ng post office kasi 7 sila magko-close. So tingnan ko baka may dumating ng mail sa akin. Let's check, let's hope. Grabe. Yan, ganito sa Canada. Ganito kasaya. Oh yeah, I love winter. Ganda ng patak ko, parang nasa panaginip mo lang. Parang nananaginip ka lang ba? Grabe yung patak ko, palala ng palala. Palakas ng palakas yung patak niya. I love it. I love it. Woo. Grabe kung ganito sa Pilipinas oh.
Saya sana. Kaso tag-init ngayon sa Pilipinas eh. May warning pa ng earthquake. Grabe, ang ganda naman ng paligid ko. Pakita ko sa inyo. Dali. Wow. Kita niyo yung patak. Lalaki no. Ganda. Medyo madulas nga lang yung daan. Dapat medyo maingat. Kasi nalulusaw agad siya. Pagpatak niya, nagiging kan agad siya. Yan. Tutubig agad o kaya parang ulan siya. Bumaba agad. Yung suot ko. Yung aking jogger. Oh my god. Saya. Saya. Dala ko dito sa post office. Tapos vlog ulit tayo. Titingnan ko lang kung may laman yung aking box. Ako nanonood lang ng sine. Yung mga lalo kapag Christmas, kapag winter season, ganyan yung palabas. Dali lang, balikan ko kayo. Good news. Dumating na yung income tax return ko. Grabe yung saya ko. Tamang tama sa panahon. Napaka-sweet. Excited ako. Dalawa yung nakuha kong mail. I don't know kung para sa inyo isa, pero samahan niyo ako mamaya after work ko. Basahin natin. Tingnan natin kung ano yung laman nun. Pero I'm so excited really. Oh my god, thank you Lord. Ang ipon ko rin yon para pagdating ng aking mag-ina dito, may gastusin kami, saka syempre application. Yun, sobrang saya. Tamang tama sa panahon. Ang saya. Woo! Lagi ko lang siyang chine-check, pero sabi nga kasi 8 weeks siya. Siguro maximum yung 8 weeks ng paghihintay. Maximum siguro talaga yon. Ayun, pero dumating na siya, parang kwan siya. Pa 3 weeks na ako ngayon pabalik-balik sa post office. Oh, saya. Thank you Lord. And syempre talagang pinakamasaya yung kapag kang ka na dito, debt free. Kasi nga nung dumating ako dito, syempre nakahiram ako sa kapatid ko, yan. Pamasahe papunta dito. Pero thanks God, yung mga expenses ko dito mismo sa Canada, yung mga naging nahiram ko, yung sa ticket ko, yan. Tapos na rin siya. Magkano rin yung pamasahe papunta dito. Yung sa akin, nasa 1,000 kon siya eh. 1,800, parang ganon. Almost 1,900. So praise God, tapos na. Wala na akong utang dito, okay na. Yun na lang sa kapatid ko. Yun na lang yung babayad-bayaran ko. Okay naman. Dito tayo sa route na to. Tingnan natin kung ano meron dito. Malilit na hata ko. Nabigla lang ako pagbukas ko ng box ko, meron na. Sabi, thank you Lord. Makakaipon na. Konti-konti na lang yung nahiram ko. Pero yung dito, kasing wala na akong babayaran. Talagang sinaga-tsaga ko lang. Kada paycheck mo talaga, unahin mo talaga yung utang mo para makatapos. Syempre, ay, saya.
pag naman talaga nandito sa Canada, sa totoo lang talaga, madali mo talagang mababayaran yung mga nahiram mo. Talagang basta marunong ka lang maghawak ng pera, it doesn't matter naman kung gaano kalaki yung income mo. Kasi nga, syempre naman, yung currency nito, mataas. Yung $1 nasa 41 point something. Yun yung currency exchange niya. Talagang kon ka lang, kung hindi ka naman masyadong magastos. Sa akin talagang ginugol ko, wala muna akong bibiling kahit ano. Uunahin muna yung utang, talagang tipid-tipid muna kahit sa pagkain. Nakaka-survive naman kahit itlog lang ang ulam. Grabe, ganda ng paligid ko. Grabe, saya. Ayun, syempre unahin mo talaga utang mo. Pag nakalibre ka na doon, yun saka na. Syempre nagpapadala ako sa misis ko, nagpapadala rin ako sa magulang ko. Tapos nagbabad din ako sa utol ko sa UAE. Talaga sabay-sabay, pero thanks God I survive. Sarap din lang sa pakiramdam na yung sasahudin mo, buo-buo mo na siya makukuha, di ba? Yun yung pinakamasaya. Oh, ganda ng panahon. Kung wala akong pasok, kahit buong maghapon tayo umiikot dito, kaso medyo nagmamadali ako kasi may duty ako. Tapos tinamingan ko lang ito kasi ang ganda ng snow shower. Grabe, gusto ko yung patak niya. Ay, nakita nyo, naligo na ako sa snow. Ayan. Woo! Saya. Para kang bata. Dream ko kaya to. Maka-experience ng ganito. Thank God. Ito, experience ko na. Woo! Ang saya. Pakita ko sa inyo yung harapan ko. Malapit na ako sa work kasi, so pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung paligid ko. Yan ang snow na pumapatak. Nagme-melt agad siya. Di katulad ng snow talaga na flurries kasi siya. Yung snow talaga, kung nagpatak mag-yellow siya, pero nagtutuwig siya. Makita niyo yun. Yung namin matutunaw. Mabilis siyang matunaw. Tapos ang lalaki ng patak niya, kaya ang cute. Ganda oh. Ito gusto ko ma-experience ng mag-ina ko pagdating nila dito. Bilis pa naman ng panahon. Parang kailan lang, 8 months na ako dito. Congratulations nga pala dun sa kapatid ko sa pananampalataya, kaibigan namin sa church way back sa UAE. Kay parang Edmel at saka kay Maring Shai. Kahapon kausap ko siya. Nakakatuwa. Malapit na siyang makarating dito. 3rd week of May, nandito na siya. So yung spouse niya is open work permit sa parang Edmel. Tapos siya close work permit naman siya sa Starbucks. Tapos may training siya dito sa may Alberta, pero yung place ng research ko is nasa around 4 to 5 hours from my town papunta sa kanyang training place. Medyo malayo, wala pa naman ako sasakyan, pero let's see. May makasabay na magpunta doon, yun, baka mabisita ko siya. Uuna siya kasi 1 month yung training, 4 weeks kasi. Tapos after ng training, yan, doon na siya sa may Yellowknife. So congratulations Maring Shai and parang Edmel. Parang kailan lang kami nag-uusap na susunod sila, plano nilang punta rin dito. Yun, nakakatuwa lang. Ngayon papunta na sila dito, saya. Nakakatuwa.
So talagang don't lose hope, keep on praying, and syempre talagang collect kayo ng mga experience, lalo kung nasa food industry. Yun, mas masaya yun, para mas madali makarating dito, kasi yun talaga yung kalimitang priority nila, yung mga nasa food sector. So nandito na ako sa work. Saya. Yan. Ganda, no? Parang panaginip lang. Duty na ulit ako. Basang-basa na ako. So yun lang muna. See you na lang ulit sa mga susunod kong vlogs, mga kapips. Thank you for always supporting my channel. 7,000 na tayo. 7.1 ang huling check ko. So salamat sa walang sawang suporta nyo, and patuloy ako magbablog, and nawain papasaya ako sa aking mga vlog. Saya. Ito, maka-late na ako. See you na lang ulit, mga kapiks. God bless you all. Bye bye.